What's up, kabayan? Welcome back to my channel. For today's video, we talk about cost of living in Poland year 2025. So here we go. Welcome mga kabayan dito sa apartment na tinitirhan ko dito sa Poland. So bale, 2 taon na ako naninirahan dito. So bali 3 kami dito mga kababayan. Bilang part ng video na to, so ipapakita ko sa inyo yung kwarto na nirerentahan ko dito sa apartment na to, So ito yung kwarto ko. So welcome dito. So ayan, meron lang akong bed dito, isang table, to cabinet, at shelf. So, yung maleta ko nasa taas pa, diba, mga kababayan? So, meron akong router ng wifi dito sa baba, mga kababayan. So, shelf ulit. Tapos, bumili ako ng hangiran dito ng mga gamit na jacket. So, ito yung tanawin sa labas ng apartment ko, mga kababayan. So, magkano ba yung bayad ko dito sa room na to? So, nagkakahalaga ng 1,300 zloty, mga kababayan. So, kasama na doon ang wifi. So, ang wifi ay ayun, nakakabit na doon sa na yun, mga kababayan. So, dito sa apartment na to, ay bali 3 kami. So, ito yung isa. Isa siyang tattoo artist. Tapos, yung isa dito ay isang doctor. So, meron kami ditong bathroom. So, ito yung bathroom namin dito, mga kababayan. So, bali may washing na rin dito kami. Of course, may toilet. Ayan. At meron kami dito bathtub, mga kababayan. So, may kitchen din dito. So, ayan. So, bali yung kitchen dito ay ito. So, meron kaming refrigerator dito. So, kung makikita nyo, diba? So, ayan. Baga, divided na yan sa pagkain namin. Dito naman kasi walang pakailmanan ng pagkain. So, meron kami dito oven toaster. So, cabinet para sa mga pagkain, mga kababayan. Shelf. So, ayan. Meron kami ditong stove. So, stove yan. So, meron din dito blower. So, in case na magluto ka ng maamoy na pagkain, ay dito yan. Kumbaga pa, sisingaw yan. Kumbaga sisip-sipin yung amoy ng pagkain or yung singaw ng pagkain. Well, tanawin ay doon sa labas. So, bilang part ng cost of living sa Poland, so, pinakita ko sa inyo ng actual yung talagang tinitirhan ko dito sa Poland for almost 2 years na. Simula nung alis ako sa agency ko, mga kababayan. So, magdadalawang taon na ako mahigit dito sa apartment ko na to, mga kababayan. So, ipapakita ko sa inyo kung magkano naman yung mga presyo ng pagkain para sa part ng video na to, yung cost of living sa Poland, para makita nyo talaga ng actual, So, sabi ko nga, ang bayad ko dito sa room ay 1,300 zloty. So, kasama na doon ang tubig, wifi, at yun lang, So, sa pagkain, syempre, kanya-kanya kami. Kanya-kanyang luto, Kung may free time, kung
day off ko, nagluluto ako syempre dito, ano. So, yan lang naman yun. Pinakita ko sa inyo ng actual, ano, mga kababayan, para magkaroon kayo ng idea kung magkano ba talaga ang renta also ng apartment dito. So, isang part din ito ng cost of living dito sa Poland. So, based ito sa experience ko. So, ipapakita ko naman sa inyo yung presyo ng bilihin ng pagkain o pangunahing pagkain natin sa pang-araw-araw. Tsaka inumin. So, tara. Here we go mga kababayan para ipakita sa inyo yung presyo ng pagkain dito sa Poland. Part ito ng video ko na cost of living dito sa Poland. So, magkano ba yung bigas dito? Of course, pagka mga kabayan, unang-unang hinahanap natin yung price. So, ang presyo ng mga bigas dito ay depende sa brand. So, ang Ocean brand, dito yung binibili ko. So, 3 zloty, mga kababayan. So, itong Lestelo, mas mahal. So, nagkakahalaga siya ng 7 zloty. Kaya, mas pipili kayo ng medyo mura lang, katulad ng binibili ko, So, yan lang naman yung unang-unang nating hinahanap dito kapag nandito tayo sa abroad, diba? Yung presyo ng rice, kung magkano ba yung rice dito, mga kababayan. At proceed tayo doon. So, yung iba pa, so dito ay may makikita rin kayong pasta. So, andito nga pala ako sa Ocean, mga kababayan. So, ito yung pinakang malaking supermarket dito sa malapit sa lugar ko, So, yung iba pa dito, so iba't ibang variety ng wet, no? So, yung makikita nyo dito. So, napakarami rin ditong mga grains kung may hilig kayo. So, halos lahat ng pagkain na gusto nyo bilhin ay mabibili nyo dito, So, yung mga pangunahing pagkain lang yung ipapakita ko sa inyo, katulad ng karne, itlog. Okay, let's go to the egg. So, of course, so yan lang yung pag bago ka or baguhan ka dito sa Poland. Dito kasi sa Poland, guys, pag bago ka, napakahirap unawain nung signage nila, Katulad, for example, yung pinakita ko sa inyong bigas. So, iba yung spelling niya. So, ang spelling ng sa Polish ng rice ay R-Y-Z. So, di ba malilito kayo, di ba? So, ito yung presyo ng gatas dito or ng milk. Depends how many percent yung lactose, di ba? Tulad nito, lactose free. So, magkano to? 4 zloty, mga kababayan, So, kung mahilig kayo sa gatas, so, marami rin dito, So, kung magagatas kayo sa mga kape nyo, so, medyo nag-sale din yung lugar na to, mga kababayan, o itong supermarket na to. Kaya, for me, mas maganda pa rin talaga ang manirahan sa Poland in terms of cost of living. Mas mababa pa rin sa ibang part ng European country, So, yung presyo ng itlog dito ay masisilayan nyo, So, ito. So, yung presyo ng itlog, itong 6 pieces. So, ito, 6 pieces to, mga kabayan. So, katulad nito, 6 pieces yung laman niya, tapos small yung size. So, ayan, diba? Makikita nyo. So, small size lang to. So, nagkakahalaga siya ng 6 zloty, So, depende rin yan sa variety or brand. So, meron ditong Ocean brand. So, mas mababa para dun sa mga kababayan ko na, of course, bilang OFW, mas humahanap tayo ng mababang presyo, So, i-recommend ko sa inyo yung Ocean brand or Ocean brand, So, Ocean is France company, I think.
So meron siya dito sa Poland. So sabi ko nga, iba-iba yung variety. So merong bio. So pag sinabing bio, ito yung natural na iniitlog. Kumbaga may farm. Kumbaga yung sa bukid, ano? So ito yun. Kung makikita nyo, ayan. Diba? Kung nagkakahalaga ng mas mahal siya, 8 zloty naman yung presyo niya, ano? So yung maramihan, katulad nito, so sobrang laki. Malaki siya. Ito, ilang pieces. 20 pieces siya. Tapos yung size niya ay large. So nagkakahalaga siya ng 23 zloty, ano? So ito, hindi ko siya pwedeng i-open. So yan, kung mahilig kayo sa nilaga, so sabi ko nga, meron din dito gayat na, ready na to. Huhugasan nyo na lang, ano. So nagkakahalaga siya ng 9 zloty, ano. Kung mahilig kayo sa mga nilagang baboy or sa pata, so meron dito. Lahat ito ay prepared na, ano. Of course, tayong mga Pilipino, lalong-lalo na dito sa Poland, malamig. Kapag malamig, mahilig tayo sa sinabawan, ano. So, marami kayong mabibili dito sa Aisyon, mga kababayan. So, meron din ditong turkey, manok, ayan, or yung, ito nga, turkey, ano, turkeys. So, napakarami dito, iba't ibang uri ng karne, mga kababayan. So, sabi ko sa inyo, mas mababa pa yan. So, ang presyo dito ng manok, katulad nitong, ito, ano bang tawag dito? Yung ilalim ng manok, breast, breast. So, nagkakahalaga siya ng 13 zloty lamang, mga kababayan, ano. So, mas mababa pa rin yung presyo sa ibang part ng European country. So, wag na wag niyong i-convert sa peso kasi aayaw kayong bumili. So, wala kayong mahanap dito na 5 zloty lang na manok, ano, na presyo. So, ito, ready na to. Itong mga manok nito, katulad ko sabi sa inyo, so makakabili kayo ng wings dito. Yung wings ng manok, so nagkakahalaga siya ng 6 zloty lang, ano. So, napakababang presyo na. Diba? So, kung mahilig naman kayo sa mga legs ng manok, kung gusto nyo mag-fried chicken, so nagkakahalaga siya ng 12 zloty. So, ilang piraso to? 2, 4, 6, 7 pieces, ano? So, sobrang ganda niya, ano? Diba? So, yan yung presyo ng mga baboy dito. Napakarami rin dito. May mga giniling din dito. So, ito yung giniling. Kung makikita nyo, so giling na, ready na. Kung milig kayo sa spaghetti, so iba't ibang spaghetti, kung gusto nyo lahukan ng spaghetti with beef, mixed with pork, so meron dito, ano. So lahok siya, itong giniling na to, mga kababayan. So, doon naman tayo sa mga gulay, ano. Naipakita ko sa inyo yung presyo ng pata ng baboy, ano. So, presyo naman ng repolyo dito, fresh na fresh pa to, mga kababayan. So, ito, nagkakahalaga siya ng 7 zloty, ano, mga kababayan. So, ito yung presyo ng repolyo, ano. Kung gusto nyo namang lahukan ng dahon ng sibuyas, so, ito meron dito. So, nagkakahalaga siya ng 2 zloty o almost 3 zloty. Kung ang gusto nyo namang ilahok sa nilaga nyo ay pak choy, mga kababayan. So, itong pechay, tawag dito pak choy, no? So, nagkakahalaga to ng 9 zloty, mga kababayan, ano? So, makakompleto na natin yung nilaga natin. So, magkano ba yung presyo ng kamatis dito? So, maraming variety rin dito ng mga vegetable, mga kababayan. So, meron lettuce, kung ano-ano pa. So, ang alam ko ay mushroom yung pinakang mura dito, ano. So, yun yung presyo ng mushroom. So, iba't ibang klase ng mushroom, ano. So, kung mahilig kayo sa mushroom, marami dito, ano. So, katulad nito, sa atin kasi, medyo may kamahalan ang mushroom at seasonal din lamang, ano. Siyempre, kung pupunta kayo ng supermarket or ng SM dyan sa Pilipinas, so mas mahal bilhin
So, magkano ang presyo ng sibuyas? Ng bawang, sorry. Magkano ang presyo ng bawang? So, ang bawang ay nagkakahalaga katulad nito. Meron ditong 3.99 zloty or 4 zloty mga kababayan, ano. So, yung kamatis, where is the potato? Tomato. We don't have tomato here. Yeah? So, didn't see tomato. So, patatas. So, dahil ang Poland ay in demand sa patatas or pangunahin nilang pagkain ay patatas. So, nagkakahalaga to ng 6, itong 1 bag, mga kababayan. So, 6 zloty lang. So, we need to show the tomato para makumpleto natin yung presyo ng nilaga, ano. So, yung presyo ng nilaga dito, pomidor. So, katulad niyan, pomidor, mga kababayan. So, ang presyo nito is 7.99 zloty per kilo, ano. So, medyo may kamahalan din, ano. Kasi yung iba ditong kamatis ay inaangkat din lamang nila, ano. So, ito yung iba't ibang klase pa dito ng vegetable, itong bell pepper, at kung ano-ano pa. So, kung makikita niyo yung presyo, so ganito yung presyo ng vegetable or ng pagkain dito sa Poland. So, kasama to sa part ng video ko na cost of living dahil ito yung unang-una nating kinakain, ano. Hindi siya pansit canton, noodles to. Pero bumibili ako dati dito ng pansit canton, pero iba yung variety niya, Indomie yung variety. So it means from Indonesia, no. So nagkakahalaga ang per piece ng 2, ito yung presyo, 2.66 zloty, ano, per piece, mga kababayan. Meron ditong katulad ng pansit canton kaso hindi siya available ngayon, mga kababayan. So, dami na rin ng mga Asian na pumupunta dito, mga kababayan. Kaya nauubos din, ano. So, meron din ditong Korean. So, itong napaka-anghang na to, ano. Kaya dun sa mga kababayan na papunta dito, wag kayong mag-worry kasi maraming mabibili dito na Asian or Asian food. Katulad ditong corner na to. So, papakita ko sa inyo. Itong corner na to is Asian corner, ano. So, I will turn the camera. So, this is like Asian corner. Itong ocean, merong Asian corner, ano. So, lahat yung nakikita yung food na yan is Asian food, ano. So, instant food. Ibig sabihin. So, Asian corner to. Kung tawagin dito sa ocean supermarket, ano. So, kaya yung mga paparating pa lang, so don't worried about food here in Poland. So, 2025 na ngayon. So, marami na mabibiling pagkain dito na Asian sa Poland. So, especially, may mga vlogs din ako na mga kababayan store or sari-sari store, ano. So, dito sa lugar ko ay merong 2 sari-sari store, mga kababayan, na pwede niyong mapuntahan. So, ang lugar ko ay sa Gdansk, ano. Kaya makakabili kayo ng sari-sari store. So, bumibili ako doon ng mga soy sauce at iba't ibang klase ng spices na galing dyan sa Pilipinas, ano. So, of course, I want to try also like different food from Asian, like Indonesia and Korean. So, that's why I'm here sometimes to check, no. So, that's why makakabili kayo ng mga iba't ibang klaseng pagkain dito, ano, mga kababayan. So, marami dito noodles, kumbaga, no. So, itong nasa likuran ko ay noodles, mga kababayan. So, hanggang dito muna yung pagpapakita ko ng video. So, hope soon ay marami pa akong maipakita sa inyo na videos regarding sa cost of living dito sa Poland. So, medyo limitado lang yung pagpapakita ko dahil yung iba ay bawal i-captured in video, ano. Kaya limitado rin lang yung makikita nyong mga pagkain or food sa video na to, mga kababayan. So, once again, magkita-kita tayo sa mga susunod kong video.
My name is Adrian Huagan. At kung may mga katanungan kayo, pwede kayong mag-comment sa comment section ng video na to or mag-message sa ibang social media account ko. So once again, salamat and God bless.